Hello guys, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng MPPT na SCC gamit ang buck converter. Ito with variable voltage and current na rin siya. Kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. Ito guys, yung ginawa kong portable solar generator. 54Ah na battery with 110 volts and 220 volts output. Dito natin ite-testing yung DIY na MPPT SCC. Kung gusto nyong magpagawa, PM nyo lang yung page ko. Nakaset na sa 14.6 volts tapos testing na natin. Ang gamit ko pala dito ay foldable solar panel. Hindi ko sigurado kung ilang watts kasi nakuha ko lang to sa surplus. Wala rin siyang markings. Pero tingin ko nasa 150 watts. So time check, 10 AM pa lang nung nag-test ako dito. Pumapalo na siya ng 4.88 ampere. So ano pang inaantay natin? Tara, samahan nyo na ako para gumawa ng DIY MPPT SCC. So guys, ito yung mga kailangan natin na parts. Unang-una sa listahan natin ay yung buck converter na 20 ampere. Kung mapapansin nyo, meron ng nakahinang na mga wire. Galing kasi itong buck converter dun sa lumang project natin na bench power supply. Pwede nyong i-pause itong video para makita nyo kung paano hininang. Kailangan din natin ng 100K na potentiometer. Pause nyo na lang ulit itong video para makita nyo kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga wire. Yan, black, white, tsaka red. Gagamit din tayo ng wattmeter para ma-monitor natin yung harvest ng ating solar panel. Ito naman ay 20 ampere na blocking diode para sa anti-backflow. 3 amps na buck converter para sa supply ng ating fan, tsaka dun sa ating wattmeter. Surface mounted na XT60 connector para dun sa ating input ng solar panel at yung magiging output ng ating SCC. Syempre hindi mawawala yung protective device natin na fuse. Lalagay natin sa input and output ng ating SCC. Itong L-foot naman ay gagamitin para ma-mount natin yung buck converter dun sa ating casing. Wires syempre, knob para sa potentiometer at pinakahuli itong casing natin. Lalagay ko na lang sa description below yung mga details para sa ating mga parts. Unang step na gagawin natin ay butasan yung casing para dun sa paglalagyan ng mga parts. Tatanggalin pala natin itong housing ng ating wattmeter. Ganito na pala yung magiging itsura ng ating casing once na mabutasan. Ito pala yung intake fan natin. Nilagyan ko na rin ng screen para hindi pumasok yung mga dumi. Ito yung para sa potentiometer natin. Dito natin ilalagay yung wattmeter. Ito para sa output and input with their corresponding fuse. So guys, kailangan yung tapusin itong video. Ilalagay ko sa dulo ng video yung schematic diagram na makikita nyo sa screen ngayon. Kumuha ng size 12 at 20 na wire. Ito yung magiging positive input ng ating mga buck converter. At hihinang ito dun sa may positive ng ating XT60 connector. Papadaanin muna natin dun sa fuse itong positive wire natin bago pumunta dun sa buck converter. Kumuha ulit ng size 12 at 20 na wire para dun sa ating negative. Tapos ihinang dito sa negative ng ating XT60 connector. Ito na yung magiging itsura. Itong white and black na wire na size 20 para dun sa may 3 amps na buck converter. Kumuha ulit ng size 12 na wire at ihinang dun sa isang paa ng fuse. Ito na yung pupunta dun sa positive input ng buck converter na 20 ampere. Dito natin sa likod ihinang yung positive tsaka negative na ginawa natin kanina. Check nyo na lang ng maigi yung polarity dun sa likod. Dito naman tayo sa wattmeter. Yung input ng ating wattmeter ay ihinang natin dun sa may output ng ating buck converter. Ito na yung magiging itsura once na may hinang na yung input tsaka output ng buck converter. Ito yung sa positive. Yan.
Tapos yung isang paa naman dun sa negative. Yan. I-mount na ngayon natin yung buck converter tsaka yung wattmeter. Next step, connect na natin yung blocking diode. Yung output ng ating wattmeter ay ko-connect dito sa may input ng ating blocking diode. Ito na yung kakalabasan pag nahinang na yung blocking diode. Ito yung sa input. Tapos sa kabilang side naman dun sa may output. Check nyo ng maigi yung polarity, may nakasulat naman sa blocking diode. Itong red wire na positive ng blocking diode pupunta dun sa may isang paa ng ating fuse. Tapos itong brown wire naman ay didiretso na dun sa may negative ng ating XT60 connector. Ganito na yung itsura niya. Tapos nilagyan ko na rin ng cable tie para hindi siya galaw ng galaw. Positive output ng ating blocking diode, diretso dun sa isang paa ng fuse. Tapos sa kabilang paa ng fuse, diretso dun sa may XT60 connector na positive. Yung brown wire naman na negative ng ating blocking diode, diretso dun sa may negative ng XT60 connector. Ang size ng wire na ginamit ko ay 10 AWG. Yung dalawang wire na galing dun sa may XT60 connector, i-connect dito sa may input ng buck converter na 3 ampere. Ito na yung magsisilbing supply ng wattmeter tsaka intake and exhaust fans. Once na may connect, kailangan nating iset yung value ng buck converter sa 12 volts. Para ma-set natin yung value sa 12 volts, kailangan natin gumamit ng external supply. Gumamit ako dito ng charger na may output na 14.6 volts. Kung mapapansin nyo, umilaw ng red yung buck converter, meaning gumagana na siya. Yan, meron siyang output na 14 volts. So, iset na natin sa 12 volts. Huwag natin isaktong 12 volts. Meron siyang voltage drop pag nagkaroon na ng load. Sinet ko na lang sa 12.15. Next step, i-connect na yung wires ng exhaust fan tsaka yung wattmeter into parallel. Positive to positive, tapos negative to negative. At ihinang dun sa may output ng buck converter na sinet natin sa 12 volts. Ito na yung kakalabasan pag naihinang na yung mga wires. Tapos i-mount na rin natin itong buck converter para hindi siya galaw ng galaw. Lalagyan ko na lang siya ng double-sided tape sa likod, tapos dikit dito sa may bandang baba. Sunod na step, i-mount na rin natin yung mga potentiometer. Ganito na yung magiging itsura ng final product natin sa loob. Nilagyan ko na rin pala ng knob, blue sa may voltage, tapos red sa current. I-pause nyo na lang tong video, tapos screenshot nyo itong schematic diagram. Ayan guys, tapos na ang ating DIY MPPT SCC. Testing na natin kung gumagana ng maayos. Ang gamit ko dito ay foldable na solar panel. Nasa 150 watts siguro yan. Tapos 10 AM tayo nag-testing dito. Sa susunod na video na lang siguro yung pag-compare natin yung LG SCC tsaka dito sa ginawa nating DIY. Ayan guys, sinet ko muna sa 14.6 volts. Charge ngayon natin itong portable generator na gawa ko. Binabaan ko muna yung current output para makita nyo yung pagbabago mamaya pag tinaasan ko. Ayan, meron siyang output na 3.66 amps. Tapos pagka tinaasan natin, pumapalo na siya ng 4.88. So guys, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo na lang yung next video natin. Compare natin sa LG.